Nung nagbinata na ako, nung nag-14, 15 na ako, makinakanta ko nun mga Martin Rivera na. My morning stars to shine with teardrops in my eyes. And here I am alone, starting to realize. Bago ko makalimutan, naging floor director pa po ito ni Kuya Will. Nung pumasok ako sa buhay ni Kuya Will, sa show niya, isa yan sa highlight ng career ko. Try ko muna magpa-race dito, mami. Baka i-race naman nila ako. Para di ka umalis. Humingi ako ng race ngayon. Boss, baka pwedeng ito na, ano ko, okay lang po ba? No. Sumama ang loob ko, sabi ko, sa tingin ko naman deserve ko yung race. Meron ka pa bang mga kasamaan natin dati, na dati mong kaibigan, na hindi mo na ngayon kaibigan? Meron. Pareho kami nagsisimula noon na naging super ganun kami. Na nung time na nagkaroon na ng break sila, umangat na sila, hindi na nila ako kilala. Alam ba, none of them said thank you to me. Paano yun habang nagsising-along ka, wala kang pamilya dito? Yun yung kulang. Mayroong kulang sa'yo. Parang para sa lahat ng kinikita ko. I'm longing for love. I'm longing for belongingness. Meron nung nakita mong may mensahe ang nanay mo, anong unang-una mong naramdaman? Hindi ko alam noong una kung ipapakita ko bang galit ako, kung ipapakita ko ba na wala lang sa akin yung message mo. Di ba dapat sabi mo sa akin kung ano nangyayari sa inyo? Kasi hindi ko alam kung saan kayo kukontakin. Pero kayo, kilala niyo kung sino ang susuyuan ninyo para makontak ako. Telma ang mega, Telma ang bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog! And for today's video mga kachika, nandito po tayo sa Kubli, Tagaytay. At dadayuin po natin ang isang nating kaibigan na kasama natin sa Sing-Along na matagal na panahon during Punchline Laugh-Line pa. Andito na po siya ngayon sa Tagaytay. So with that mga kachika, samahan niyo po ako. Explore po natin muna ang kanyang lugar. Nasa labas yung mga tao. Pag ayaw nila ng maingay, lalabas na sila dito. Tapos may biranda, gano'n. Al fresco, gano'n. Ito si Romel Chico. Hi, hello. Hello. Manager namin dito si Sir Mark. Hello po. The very, very handsome manager. Pero napaka-competent. Welcome to my vlog, Jeff Vasquez. Oh my gosh. Hello, Romel. It's such an honor na maisip mo para mag-guest ako dito sa iyong napaka-fabulous. Diyos ko naman. Siyempre, tayo-tayo pa ba? Na minsan isang panahon talaga naging magkaibigan talaga ng bonggang-bongga. Pero bago yan mga kachika, naku, kilalanin po muna natin si Jeff. Siguro na dadaanan niyo po yung Facebook account niya na lagi po siya kumakanta ng mga hugot songs. Ay, eto po yun, no? Tignan po natin. You give me hope, the strength, the will to keep on. No one else can make me feel this way. You break this heart and tear it apart. Then suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I'll miss. Those sweet little eyes that stare at me and make me say I'm with you through all the way, 'cause it's you who fills the emptiness in me. There I was, an empty piece of a shell,
just minding my own world without even knowing what love and life were all about. You gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. You gave me a meaning to my life. Yes, I've gone beyond existing, and it all began when I met you. Oh, ayan. Nakarelate po ba kayo sa mga songs niya? Kilalanin na po natin sa kitaan. Taga saan si Jeff Vasquez? Well, originally, ako ay half Ilocano, half Igorot kasi papa ko. Tapos yung mama ko taga Zamboanga. So, halo-halo. Pero mag-Cebuano at saka Ilocano, pero konti lang. Kailan ka nagpunta sa Maynila? After graduating from high school, Saan ka galing yan? Andres Bonifacio University sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Doon talaga ako lumaki. Pero pinanganak ako sa Maynila. Nag-abroad yung mama ko at saka papa ko. Tapos yung lola ko na nag-alaga sa akin. Dinala ako sa Dipolog. At doon ako natuto ng mga kabisayaan. O, ilan kayo magkapatid? Dalawa na kami sa original. Nung nag-abroad kasi ang mama at papa ko, ayun, doon sila nag-iwalay sa England. Nasa England yung mama ko ngayon. Ah, wala kang kasama dito sa Manila. Ngayon, wala na kasi yung kapatid ko, nag-asawa na rin. So, living alone ka? Yes. For 2 decades na mahigit. Oo, kasi nakilala kita, parang namumuhay ka na rin talaga mag-isa ever Exactly. since. Oo. Paano ka napunta sa sing-along? Mahabang story. Pero syempre, dahil nga musically inclined ako, bata pa lang ako, kumakanta na ako. Sumasali ka sa contest? Yes. Produkto din ako ng mga amateur singing contest. Kailan ka nagsimula ng mag-amateur? At the tender age of 9. Mga Whitney Houston talaga kinakanta Yes, the dati. greatest love of all. Tapos sa pamilya niyo ba may kumakanta? Yung Uncle Zaldi ko, na nasa Amerika na ngayon. Tapos yung ibang mga cousins ko, mga singers talaga. Nanalo ka ng singing contest? Yes. May rin ako sumali dati. Nung nagbinata na ako, nung nag-14-15 na ako, mga kinakanta ko noon mga Martin Rivera na. My morning stars to shine with teardrops in my eyes. And here I am alone, starting to realize. Yan yung mga... Ganda ng boses ni Jeff, ano? Paano ka napunta sa Maynila? After ko nang graduating From high school? bumalik ako ng Manila dito sa tita ko. So, meron siyang apartment doon. Siyempre, mga 16 na ako noon eh. Pumasok ako sa church. Nag-choir ako, nag-commentator ako. Lahat inikot ko sa Saan church to? Sa St. Gabriel Parish, sa Caloocan. Tapos hanggang sa maging sakristan ako. At eventually, naging presidente ako ng sakristan. Tapos, umatid ako ng mga meetings ng Uy, alam mo, ngayon ko lang nalaman na taong simbahan ka Yes. pala. Pero in fairness naman kay Jeff, napakamabait nito. Sa tagal na kayong pagsama, never kami nagkaroon ng alitan nito. Sobra. Never. So lumalaki ka na wala kang magulang, nasa tita ka lang. Wala. Nung nasa simbahan ako, doon ako nag-earn na ng pera, sarili ko. Kasi kumakanta ako sa mga weddings at iniimbitahan ako, uy, pwede ka ba dito? Tapos ang binibigyan na sa akin, friend, 100. Ganun kakanta ako ng 2-3 songs. Kasi taong simbahan, King. Parang sa akin, malaking ano na yun na, wow, mapapakinggan nila ako. Tapos, nung time na yun, nag-aaral na rin akong mag-keyboards. That's when I became keyboardist of 4 p.m. Mass. Naging organista ako ng choir. Mga ilang taon ka na niyan? 17, 18, 19. Mga 3 years akong tumugtog doon kasi nung pa 20 na ako, that's when I stepped in para subukan yung ang banda. Natatandaan mo pa ang pangalan ng bandang unang sinamahan mo? Yes. Anong pangalan? R18. Wala kami actually tinugtugan, pero nilibot kami sa kung saan-saan para sa Battle of the Bands. Kasi that time, sobrang in ang Battle of the Bands. Oo. Late 90s to. Ako ang main vocalist, no? At madalas ako nananalo ng best vocalist. Ako ang hinihiram ng bawat banda. Uy, baka pwedeng kumanta ka sa grupo namin. Ang galing. Ang ganda naman pala ng Ganon. journey mo sa pagkanta. Tapos, ilang taong ka tumagal sa banda-banda? 2.5 years lang. Kasi nung 20 na plus na ako, pa 2000 na yan eh, na-discover ako ni Sir June, sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Isa siyang professor sa TUP. Saan kanya nakita? Sa singing contest sa Batangas. So, nanalo ka sa madaling salita. Kasama ako sa top 3. So, hindi ka bottom, top ka? Yan! sorry. Correct. Sorry. At least sa kasama ka, magkano na panalunan mo nito? Parang 1.5. Diyos ko, ang tagal mong trinabaho, di ba? Exactly, 1.5 lang yun. Pero kasi nung panahon na yun, Early, laki na yun. early. Tapos, paano ka napunta sa bar? So, na-discover ako ni Sir June. Pinasok niya ako ngayon sa Jeff's Cafe. Eto yung sa Leon Ginto. Yes. Hotel niyo po yun. Tapos ang baba nun, Correct. sing-along. Hindi ka nag-audition dyan? Hindi. Nung pinakanta ko, okay na. Nabitan ka na kagad ni Sir Oo,
Oo, ni Sir Jeff. Paminta ko noon eh. Hindi pa ako nag-out masyado noon. Kasi may mga girlfriend pa ako that time. Ayun. Kasi dati Oo. mga bakla kasi talaga, patigasan talaga. Patigasan, friend. Magkano ang sweldo mo sa Jeff? 350. Mga 2001-2 yan. Ilang taong ka tumagal sa Jeff's Cafe? Naka 1 year and a half din ako doon eh. Kasi after noon, nag-audition ako sa Music Box na. Kapag nakapasok ka sa Music Box, mahusay ka. Oo. Diyan ang galing ang Arnel Ignacio, Ay de las Alas, Yes. The Boxers, di ba? Ang Music Box ako doon, kaya mahusay ako. Sorry. Isa ka sa mga mahusay, friend. Alam mo yan. Ano ka ba? Totoo ba? Hindi, dalawa na pinagsasalaman. Jeff's saka Music Box na. Yes, sabay-sabay yun. Kasi hindi naman pwedeng buong linggo ka sa Music Box. Meron akong gimmick bar noon. Tapos merong konsyerto sa may Marikina. Napuno mo yung 7 araw mo noon. Oo, kasi syempre early 20s ka pa lang. No? Oo. Wala kang sinisinong oras, friend, di ba? Oo. Kaya noon, merong pagkakakilanlan ng mga jokes. Yes. Yung alam mong pag binitaw mo to, ay, kay Romel yan. Ay, totoo. Nagkasama po kami ni Jeff sa Punchline. Yan. Paano ka napunta doon? Nung nasa Music Box pa lang ako, naging manager ko doon si Sir Danny Gallardo. Si Mameng, napakagaling na manager noon. Nung time na umalis na si Mameng sa Music Box at lumipat siya ng Punchline, kasi early 2000 ang Punchline nag-open eh. Patok na patok yun. At saka pinag-uusapan, talk of the town ng Punchline noon. Yes. Walang tatalo sa Punchline that time. In-offer siya doon. Eh, since kami yung mga babies ni Mameng noon, ako, si Waki Kiray, si Jolly Ace, yan. Kami yung mga talagang ano niya na, Jeff, interesado ka bang lumipat? Hinatak nila kayo doon. Sabi ko, Mameng, may utang na loob kasi ako dito dahil ano, ganyan-ganyan. Alam mo ba, malaki ang ano dito, starting dito. Ganito kagad ang presyo, talent fee mo, ano ka ba, ganyan-ganyan. Try ko muna magpa-raise dito, Mameng. Baka i-raise naman nila ako. Para di ka umalis. Humingi ako ng raise ngayon. Boss, baka pwedeng ito na, ano ko, okay lang po ba? No. I reject. Oo, ni-reject niya ako. Okay. So, nung time na yon, nag-concert ako sa Music Box bago ako umalis with Lani Misalucha. Siya. Tsaka sina Ruby Rodriguez, Natasha Ledesma. Ang gagaling ng mga guest ko noon. So, after noon, humingi ako ng raise. Hindi ako pinagbigyan. Sabi ko, nakakatampo naman kasi sina Kiray na sa Punchline na, lahat lumipat na sila, ako na lang naiwan. Sumama ang loob ko, sabi ko, sa tingin ko naman deserve ko yung raise. That's when I decided na gumawa ako ng resignation letter. Tinanggap niya. Pero sabi niya, okay, tatanggapin ko resignation letter mo, pero wag kang lilipat doon. Punchline yun. Hindi ako sumagot. Sabi ko, bawal pala lumipat doon. Hindi ko sinabi. Friday yon nung sinabi niya sa akin. The following day, Saturday, sabi niya, bakala ko sa Marquee. Para magbago ang buhay mo, kailangan mo mag-sacrifice din eh. And for you to be able to achieve that, dapat meron ka paninindigan. Hindi naman din ako nagsisi din kasi napaalam naman ako ng maayos. And when I went to Punchline, talagang super welcoming naman yung mga tao doon. Lalo na yung boss. Ilan taon ka tumagal sa Punchline? Nag-start ako 2003 hanggang 2020, March, nung nag-close 17 years. At saka yun yung time kung saan ang mga tao pumipila sa comedy bar because ang mapapanood nila ay quality comedy show. Oo. Well, nauna sina Kuya Arnel, sina Ai, ng mga comedians. Oo. Pero iba yung Generation batch na yun. natin. Oo. Spontaneous lahat eh. Pag hindi ka magaling sa spontaneous chikahan, may iiwan ka sa sulok. Si Kuya Arnel lang nag-pal out ng kabaklaan ko. Kasi nung nasa Music Box ako, pinanood niya ako. Kinuwento niya sa akin, sino yung baklang yan? Ganun ha. Pababain niya nga dito yan. Tapos sabi niya sa akin, may tanong ako sa'yo, bakla ka ba o lalaki ka? Bakla po. Ba't di ka magbakla? Pag ikaw, naglalaki-lalakihan ka dyan sa stage at biniro mo isang babae na ang laki-laki kunwari ng boobs, tapos may jowa siyang katabi, sa tingin mo, hindi ka sasapakin ng jowa niya. Lalaki kilos mo. Magbakla ka kasi you can always get away with a joke kung ikaw bakla ka. Yeah. Kasi kaya mong baklain. Pagbalik ko dito, bakla ka na dapat. After nun, pagbalik niya, ay, ang damit ko nun, nakaklugs na ako. Kamas colorful. Oo, colorful. Tapos kung ano na yung kulay ng buko. Nagulat siya. Sabi niya, ganyan nga. Gawin na siya sa akin. After nun, baklang-bakla na ako sa stage. Ang tagal mo rin pala, no? Na nagsing-along. Almost half of my life talaga. Paano yun? Habang nagsing-along ka, wala kang pamilya dito. Yun yung kulang. Mayroong kulang sa'yo. Tapos bigla uuwi ka, wala naman yung mga mahal mo sa buhay, wala kang kapatid, wala kang nanay mo. Yung lola ko, wala na. Nasabi ko nga, sana kung nabuhay pa yung lola ko at ito na yung kinikita ko, sana na iparamdam ko sa kanya kung ano yung mga gusto ko iparamdam. Anong gusto mo? Kahit anong gusto mo ibibigay ko sa'yo. Pero wala. Kaya parang empty. Parang para saan ba lahat ang kinikita ko? Dumadating yung sa isip ko dati. Na parang, Oo, kasi nakikita nga kita eh. Kasi parang happy-go-lucky ka na lang. Kikita ka, pero nag-iipon ka eh. Marunong kang
kang mag-ipon. Yeah. Isa ka sa mga nakita ko ng kasamaan natin na marunong kang mag-ipon, marunong ka rin magsaya. Yes. Pero ang kulang mo lang talaga ay ang pamilya. Pero, meron tayong kanta na alam mong kukurot sa'yo eh. Anong kanta to? yung araw-gabi. Sige nga, kantahin mo nga. Araw-gabi, nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Yun yung line na yun na dinidedicate ko sa parents ko, sa kapatid ko, na never kong nakasama nung time na ang bongga-bongga nakita ko. Nakakapag-abroad ako, kung saan ako nagpupunta. Pero pag uuwi ako from abroad, sino sasalubong sa akin? Nung wala akong papasalubungan. Alam mo yun? Pag nalulungkot ka, anong ginagawa mo? Tinuturn ko yung ano ko sa friends. Kaya siguro nagkaroon din ako ng mga iba't ibang partners noon. Kasi I'm trying to find that space. Gusto ko ng love. Longing ka kasi. I'm longing for love. I'm longing for belongingness sa isang tao na magsasabi sa'yo na, kumusta ka na? Kumusta yung trabaho mo? Napagod ka ba? Wala ako noon. More than 2 decades na nagtatrabaho ko. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nararanasan yan. Well, nagbago ito lahat 3 years ago. Nung bago mag-pandemic. Nung dinala ako ni Jolly Ace sa Quiapo. Alam mo, doon ko napatunay na yung Quiapo, pag taos-puso ka na humingi sa kanya at hiniling mo yun, mangyayari. Anong dasal mo? Ang sabi ko lang talaga, nung lumuhod ako doon, sabi ko, mahal na po ang Nazareno, sana magkaroon na kami ng communication ni Mama. Kasi right after nung naghiwalay sila ni Papa, nawala din sa focus ng nanay ko eh. Nadiskaril. Oo, nadiskaril siya. Nagkaroon din siya ng hindi magandang mga relasyon. Oo, sa mga napangasawa niya doon. Less than 2 weeks. Nag-message sa Facebook ang nanay ko. Sinagot ang dasal mo agad-agad. Alam mo, totoo to. Sobrang nangyari sa akin. Sabi ko, thank you din nila mo ko doon ha. Ilang taon kayong walang komunikasyon ng nanay mo? More than 2 decades na. Hindi mo nakikita ang nanay nakakas. Pero nung nakita mong may mensahe ang nanay mo, anong unang-una mong naramdaman? Hindi ko alam noong una kung ipapakita ko bang galit ako, kung ipapakita ko ba na wala lang sa akin yung message mo. Pero since dinasal ko to, sabi ko, ito yung tamang opportunity. Then came pandemic. Yung mama ko ang isa sa mga nag-support sa akin ng pandemic. Tignan mo ang tagal niyang walang komunikasyon. Pero nung that time na alam ng Panginoon na kailangan mo ng isang taong luto, saka lumabas ang mama mo. Yes. Totoo yun, Romel. Yes. Anong unang-una mong sinabi sa mama mo? Sabi ko sa kanya, Ma, kumusta? Buti naalala mo pa ako. Anong sagot ng mama mo? Umiyak siya. Siyempre, medyo Inglesero ni nanay ko. Di ba? Son, I never forgot about you. Ang ganyan siya. Pero nagtanim ka ng galit sa nanay mo. Well, I must admit na nung mga panahon na yun, kasi dapat nakatapos ako ng college. Kasi napuwersa akong magtrabaho at very young age na hindi niya alam ang pinagdaanan ko. Napalipat-lipat ako sa mga kamag-anak ko para makitira. Kaya yung mga kamag-anak ko ngayon na sobrang silang natutuwa for me. Well, na-appreciate ko silang lahat. Pero wala talagang pwede magsabi sa akin ng mga relatives ko na, because of me, wala. Kasi nagpursige ka rin. Nagpursige din ako for myself. Dahil lang to sa talent ko sa singing. Kung wala yung gift sa akin ng singing, baka hindi mo ako kausap ngayon. Kasi ito ang palutang sa akin para hindi ako malunod. Kaya kung makikita mo, tuwing magpo-post ako na meron ako mga cover na songs, ang lagi ko sinasabi, thank you Lord for the gift of singing. Kamusta kayo ng mama mo na ngayon? Sobrang saya ko ngayon. Kasi si Mama, umuwi kasi siya dito last year. That was the first time na nakita kami after more than 20 years of hindi kami nagkita. Hindi ko alam ang i-react ko nung nakita ko siya sa airport. Kasi natuwa siya na susunduin ko siya na may kotse ako. Alam mo yun na para siguro natutuwa siya na hindi mo kita pero bakit may kotse ka? May matagumpay ka. Oo, okay ang buhay mo. Hindi ko siya kagad nayakap. Kasi tinitinan ko talaga siya. Sa picture ko lang siya nakikita eh. Ang nakikita ko lang sa kanya yung bata pa siya. Tapos nakita ko siya, may problema siya sa paa niya ngayon. Kasi nga, na-aksidente siya sa England. Nasa wheelchair siya. Kasi nahirapan siya maglakad. Hindi ko alam ko nung mararamdaman ko nung nakita ko siya, friend. Parang surreal yung feeling. Ayun, nung lumapit na siya sa akin, finally, nayakap ko siya. Sabi ko, hi ma, kamusta ka? Tapos ako nagtulak ng wheelchair niya. Napatawad mo na kagad siya. Hindi, nung nag-usap kayo, wala kang sumbat, wala kang tanong. Well, nagkaroon ng time na nagkalabasan kami na sa mga loob. Halos magsigawan kami. Ay, alam mo yun, nung nandun na kami sa apartment ko, alam mo yung, huwag mo akong sisihin na ganito nangyari. You never knew kung anong nangyari sa akin doon. Ganyan-ganyan. Sabi ko, so kasalanan ko ba yun? Ay, dumating sa puntong nagsumbong
Sumbatan kayo. Parang, di ba dapat sabihin mo sa akin kung ano nangyari sa inyo? Kasi hindi ko alam kung saan kayo kukontakin. Pero kayo, kilala niyo kung sino ang susuyuan ninyo para makontak ako. Pero di niya ginawa. Pero hindi nila ginawa. Kaya sabi ko sa kanya, sa ating dalawa, siguro sa tingin ko dapat ikaw ang nag-reach out ng mas sa akin, hindi ako. Until such time na okay na. Nagkapatawaran. Oo. And nalabas ko rin yung sama ng loob ko sa kanya. And bumawi siya kagad sa akin pagdating niya. Binalay niya kagad ako ng iPhone 14 Pro Max. Nakakatawa kasi sabi ko wala pang gumagawa nito sa akin. Sa tanang buhay ko, wala pang tao na nagbibigay sa akin ng... Laging ikaw kasi ako nagbibigay. Bibigil ako umiyak o problem sa totoo. Yan ang totoong buhay mo eh. Kaya nakakaiyak kasi nalampasan mo lahat, Jeff. Very little ang mga tao nakakaalam ng buhay ko talaga. Hindi nila alam, I never grew up with a family na nagsusupport sa akin. Alam mo yun, yung pupunta ka ng simbahan, mag-iisip ka kung paano ka gagawa ng pera. Kaya kahit naging gay ako, yung puso ko talaga has a way of coming back to church. Like ngayon, dun sa nilipatan kong bahay sa Batangas, kung saan ako nakabili ng property. Tingnan nyo, nakabili ng property. Galing! Naging officer ako doon, tapos naging vice president ako ng association, ng homeowners association. Tapos, I am very, very proud to say na nung naging vice president ako ng association, meron ako isang naipatayo. Well, meron din tumulong sa akin si Tita Cora, the chapel. Yun yung masasabi kong dahilan kung bakit biniles ako ni Lord na kahit na wala akong natapos, walang magulang na nagtaguyod sa akin, binigyan niya ako ng isang tool para mabuhay ka. So, I am giving back to the church kung ano may binibigay din niya sa akin. So, yung chapel na yun, Our Lady of Perpetual Help Chapel sa San Carlos, Homeslipa, isa ako sa mga founder. Ang galing. You're so blessed. Nasaan ang tatay mo? Ang papa ko passed away 7 years ago. Pero hindi rin kayo nagkita. I never got to meet my father after nung ako ay 6 years old. Nung umalis sila papuntang London. Tapos nag-England na si mama nun. Grabe. Napaka-strong mo. Sobra. Pag nakikwentuhan kasi kami ito, masaya lang lahat. Yun pala. Ganun pala kalalim ang lungkot mo. Kung gaano ko kagaslaw, kaingay sa stage, pagbaba ko, hold back ko agad yung sarili ko na ay hindi naman talaga ako masaya. Oo. Sobra ako seryoso sa personal talaga. Pero alam mo, malungkot man ang pinagdaanan mo, ang liwanag naman ng kinabukasan mo. Kamusta na si mama mo? Constant communication kami ngayon. Nung umuwi kasi siya dito, bukod sa binili niya ako ng phone, yung bago kong bilhin bahay sa Batangas, nagpa-install siya ng aircon doon. Bumabawi. Tapos ngayon, tumawag siya sa akin noong nakaraan. Sabi niya, you need to buy a washing machine, anak. Kasi mahirapan ka, magastos sa, lagi ka nagpapalaundry. Sabi niya, dapat pala bumili na ako niya nung nandyan pa ako. Sabi ko, okay lang, kinulang ka nun, di ba? Kasi nga, yung card mo nagka-problema. So, okay lang yun. So, ngayon, gusto ko kahapon, bibili naman niya ako ng washing machine. Sabi ko, it's so fulfilling and so gratifying na malaman na kahit paano, binigyan pa rin ako ng chance ni Lord na nakapiling ang mama. Oo, kahit kalahati lang ng parents ko, yung nanay ko na lang. Kaya pero na lang ako talaga kaano sa pera. Oo, na which is good. Kasi lalo ka na, nag-iisa ka. Correct. Meron ako isang friend kasama, si Richard. Siya yung lagi ko kasama. Yun na dapat talaga lagi kang may kasama. Mahirap ang wala. Alam mo, pag birthday ko, lagi akong umiiyak. Strike lagi ng 12 o'clock. Especially pag mag-isa ka lang. Tapos wala ka namang reason para mag-celebrate. Although minsan nag-celebrate ako. At pag nag-celebrate ako, binubonggahan ko talaga. Pero pag wala akong plano, yung pag-strike ng 12, parang may kulang. May kulang. Parang hindi mo ma-explain. Kaya nga sabi nila, ang mga comedians daw talaga, yun yung pinakamalulungkot na tao. Pero alam mo, sa lahat ng napagdaanan mo, kung sasabihin ko sa'yo talaga, strong ka. Tinatatag ka ng panahon. Totoo yan. Kaya anong gusto mong sabihin sa mga kasamahan natin na may mga magulang silang kasama la araw-araw? Samantalang ikaw, ilang years, 20 plus years na hindi mo nakapiling ang mga magulang mo, di ba? Ano ang payo mo sa mga kasamahan natin na itong dapat nilang ginagawa sa mga magulang nilang kasama nila? Siguro ang masasabi ko sa mga colleagues ko sa Singalong Bar, ang magulang mahalin ninyo hanggat nandyan. Cliche man siyang pakinggan, pero sa totoo lang, ang swerte ninyo kung ang magulang nyo kasama ninyo sa oras ng inyong tagumpay. Halimbawa, kung kasama nyo siya nung naghihirap kayo at sinusuportahan nila kayo, mas masarap ang feeling na kasama ninyo nang nandun kayo sa rurok ng tagumpay ninyo at kayo ang nagbibigay sa kanila ng magandang buhay na hindi ko naranasan kahit kailan. Kasi wala sila nung hirap na hirap ako, wala pa rin sila nung umukay ako. Mahirap. Anong tingin mo sa buhay mo ngayon? Kung hindi ka napabayaan, sabihin na natin napabayaan ka magiging
ganyan din kaya ang buhay mo? Definitely, baka mag-iiba yung landas ko, mag-iiba yung destiny ko. Pero I know kung talagang magiging alagad ako ng singing, na entablado, it will find its way para pumunta ako doon kahit pa sabihin nandyan yung parents ko. Pero kung ano man ako ngayon, pinagpapasalamat ko pa rin kahit pa paano sa lakas ng loob na meron ako, sa talent na meron ako. Pinagpapasalamat ko pa rin yung mga taong nag-guide sa akin. Hindi ko sila makamag-anak Kung sino pa yung mga strangers, yung mga nakilala ko habang ako ay nasa trabaho, sila yung nag-guide sa akin para huwag akong lumubog. Kasi alam mo ba, may time sa buhay ko dati na muntik na rin ako mapariwara nun. Ay talaga, katulad ng Yung awakening ng pagiging gay ko, na meron akong naging partner na way older sa akin, na halos para akong sinasakal, na parang hindi ako pinapalabas ng bahay. Dumanas ako sa ganun na kailangan ko kasi wala akong pera tinitake mo lang ito kasi siya yung meron. Siya yung meron. Yung time na yun, parang binibigyan niya sa akin kung Lahat. yung Pero hindi ka malaya. in exchange noon, parang you have to do this, you have to do that, gawin mo to, gawin mo yan. Kung may magulang lang ako noon o may hindi mangyayari sa akin. Good thing na wala ka doon. Oo, kasi nagpursige ako para makapasok sa banda noon na parang gusto kong May mapatunayan. At saka ang galing yung focus mo. Oo. Doon hindi ka bumitaw. Kita mo naman ngayon, mag-arang sasakyan, mag-arang bahay. Nanay mo nandyan naman. Nandiyan Na na. tumatawag na lagi sa'yo. Bago ko makalimutan, naging floor director pa po ito ni Kuya Will. nung pumasok ako sa buhay ni Kuya Will, sa show niya, isa yan sa highlight ng career ko. Pero alam mo, yung show ni Kuya Will, from ABS-CBN5 hanggang GMA, yan ang naging daan kung bakit nagkaroon ako ng chance na malibot ng ibang bansa. Napakalaki ng kinalaman ni Kuya Will sa buhay ko at mahal na mahal ko si Kuya Will. Nagulat talaga ako nung nakita ka siya sa TV. Ay, meron siyang ganun. Ay, floor director, ikaw na talaga. Actually, ang dami kong trabaho doon. Floor director, /segment host. Kasi nag-host din kami ni Lechaz noon nung nag-tandem kami doon. /jester, pag-commercial. Kami din nagpapatawa doon, nagbibigay buhay. Napapansin mo ba, Jeff, kapag malungkot na malungkot ka, may mga eksena sa buhay mo na pasasayahin ka? Correct. Yun nga yung mystery sa buhay Ng natin. buhay, no? Nating lahat, hindi lang ako. Tama yung sinasabi nila na meron ibibigay sa'yo ang Diyos na hindi mo kailangang hingin, pero ibibigay niya to sa'yo at ikaw nang bahala kung paano gamitin to para maging worthwhile ang pagstay mo sa mundong ito. Hindi mo isasayangin. Alam ni Lord na Pagod wala akong ka na ganito. malungkot. Oo, pero binibigyan niya ako ng trabaho that will make my time worthwhile. Oo. Na magiging entertained ako Para kabayaran naman ng lungkot mo sa pinagdadaanan mo. O, sana maging masaya ka muna dyan. Exactly. Diba? Ganun yun Ganon. And I came to value life nung kumikita na talaga ako. Nung sabi ko, eto na yun. Hindi ko sasayangin itong pagkakataon na to. Nung nandun ako kay Kuya Will, ginawa ko lahat ang makakaya ko para makapag-ipon. Na nagawa mo naman. Nagawa ko naman. Eto na, napunta na tayo sa trabaho mo. Meron ka pa bang mga kasamaan natin dati, na dati mong kaibigan, na hindi mo na ngayon kaibigan? Meron. Anong nangyari? Naging super friends ko talaga sila. Sa trabaho kong ito, dito talaga ako nakahanap ng mga kaibigan. Kasi ito yung pinakamahaba kong time Pero itong mga taong to na naging kaibigan ko nung nagsisimula ako, pare-pareho kami nagsisimula noon na naging super ganun kami. Na nung time na nagkaroon na ng break sila, umangat na sila, hindi na nila ako kilala. Dati, halos sa isang plato lang tayo kumakain. Ano nangyari nung nandun na kayo? Nagtatampo ko sa kanila. Meron ako, pero alam mo ba, I learned na sa buhay pala, hindi pala tayo dapat nagtatampo din. Kung halimbawa man na makalimutan nila tayo, alam mo kung bakit? Kasi change is inevitable. Hindi mo talaga mababago. At hindi nila obligasyon na hilahin tayo pataas kung sila ay nandun na. Tama. All you could do is to wish na sana kung gusto mo rin akong bigyan ng chance dyan, I will really appreciate that. Pero kung hindi man, I'm happy for you kung nandiyan ka na. Kahit hindi ka naman hatakin, pwede naman yung batiin ka lang. Exactly. Yun naman tayo, di ba? There was a time na birthday ko, nasabi ko sa 2-3 friends ko na mga kilala na ngayon. Sabi ko, uy, pa-video greet naman, birthday ko Sabi, sige, send ko na lang. Araw mismo ng birthday ko. Be, kumusta na? Ganyan. Hindi nila sinend. Sila yung mga tinuturing kong mga super close. Sabi ko, okay lang, hayaan na lang natin. Kaya ngayon, kung sino yung mga nandyan na friends ko, sila yung tinuturing kong totoong friends. May gusto ko man sabihin sa mga dati mong kaibigan. Doon sa mga dati kong kaibigan na hindi na, siguro kaibigan pa rin naman nila ako, masaya ako para sa inyo. Doon sa mga naging part ng aking journey sa stage na alam kong nakatulong din ako sa kanila. Sa punchline kasi
Kasi di ba, isa tayo sa mga nag-feed. Tayo yung nagpapashine dun sa main act. Yan yung naging trabaho ko sa punchline eh. After mo umalis. Sa akin napunta lahat yun, Rob. Si Ma'am Cynthia, tinaguran niya akong universal feeder right after mo umalis. Mag-start ang show. Sino yung mga prime timers? Magmula kay ganito, kay ganyan, hanggang dun kay ganito. Kung sino man yung nasa tuktok na yun. Sasampahan ko lahat sila. Alam ba, none of them said thank you to me. Right after nung sila nandun na. I feel you. Oo. Ang mahalaga, naging masaya tayo, nakatulong tayo. Look forward na lang tayo para malayo pa ang mapuntahan natin. Malayo pa ang mararating mo kasi mabuti kang tao. Doon sa mga kasamahan din namin dyan na nagkaroon ng mga problema sa health nila, na hindi nila kaya magtrabaho na, laban lang kayo. Huwag kayong panghinaan ng loob. Kasi alam nyo, walang mangyayari talaga kung maaawa lang kayo sa sarili nyo. Pag naawa kayo sa sarili nyo, that's the end of it. Jeff, thank you very much and more power and good luck. Maraming and stay salamat. humble. Siyempre, pasalamatan naman natin. Itong sumalo sa amin right after ng pandemic, itong Kubli Cafe Bistro na matatagpuan nyo po sa Silang Cavite at dito sa may Tagaytay along San Francisco Road. At soon, magkakaroon na tayo ng third branch, General Trias Cavite sa Gentry. Naku, napakasaya dito. Sarap ng pagkain, napaka-cozy ng place. At napakabait ng staff. Siyempre, ang manager na si Sir Mark. Sir Mark, tsaka thank si you Sir very Marlon, much. of course. Thank you very much sa inyo. Kubli, salamat. Salamat. At maraming salamat sa iyo. Sobrang salamat. Sa mga ka-chika, dito sa aking vlog, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Dead man ang nega, dead man ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!